pagkamaayo mo. Di ani kaning kalibutan, aron kami may kaluwasan. Ang ayan ka nga kasidunggan, dili gyud kabayran ang kaayo mo. Dili kahitungnan ang kaanyag mo. Ginoong Dios nga labing gamhanan, labaw ka sa tanan. Ang ayan kang pasalamatan. Dawata ang among mga pagdayeg, ingon sa mahumot nga insenso. Pagkailaba diha sa imong trono. Ug mahimaya ka, ug mahimaya ka, ug mahimaya ka sa pagsimba. Magapasalamat, magapasalamat kami kanimo, Ginoong Hesukristo, pagkamaayo mo. Di ani kaning kalibutan, aron kami may kaluwasan. Ang ayan ka nga pasidunggan, dili gyud kabayran ang kaayo mo. Salamat Lord, di kahitungnan ang kaanyag mo. Ginoong Dios nga labing gamhanan, labaw ka sa tanan. Ang ayan ka Lord, ang ayan kang pasalamatan. Dawata ang among mga pagdayeg, ingon sa mahumot nga insenso. Pagkailaba diha sa imong trono. Ug mahimaya ka, ug mahimaya ka, ug mahimaya ka sa pagsimba. Dawata atong daygon ang atong Dios. Taang among mga pagdayeg, ingon sa mahumot nga insenso. Pagkailaba diha sa imong trono. Mahimaya ka, mahal. Mahimaya ka, mahimaya ka, mahimaya ka sa pagsimba. Yes, Jesus. Dawata ang among mga pagdayeg, ingon sa mahumot nga insenso. Pagkailaba diha sa imong trono. Tanang himaya, amahan. Ug mahimaya ka, ug mahimaya ka, ug mahimaya ka sa pagsimba. Gipangga mo ako matud sa pulong mo, bisan sa kapakyasan, gipasaylo mo ako, O Diyos. Daygon ko ikaw, gipangga mo ako, gipangga mo ako matud sa pulong mo, bisan sa kapakyasan,
gipasaylo mo ako, o Dios, daygon ko ikaw, pagasimbahon no, alagaran ko ikaw, sa bisan asa pa, ngalan mo ibayaw ko, labihan ang grasya mo, nagikahatag ka na ako, pagasimbahon no, galagaran ko ikaw, pagasimbahon, pagasimbahon no, alagaran ko sa bisan asa pa, ngalan mo ibayaw ko, labihan ng grasya mo, nagikahatag ka na ko, pagkasimbahon mo, alagaran ko ikaw, gipangga, salamat Amahan, gipangga mo ako, matud sa pulong mo, bisan sa kapakyasan, gipasaylo mo ako, o Diyos, daygon ko ikaw, gipangga mo ako, gipangga mo ako, matud sa pulong mo, bisan sa kapakyasan, gipasaylo mo ako, o Diyos, daygon ko ikaw, tong daygon na tong Diyos, ikaw, pagkasimbahon no, alagaran ko ikaw, sa bisan asa pa, ngalan mo ibayaw ko, labihan ang grasya mo, nagikahatag ka na mo, pagkasimbahon no, alagaran ko ikaw, tong simbahon na tong Diyos, pagkasimbahon no, alagaran ko ikaw, amen. Sa bisan asa pangalan mo ibayaw ko, labihan ng grasya mo, nagikahatag ka na mo, pagkasimbahon no, alagaran ko ikaw, for the last time, pagkasimbahon, pagkasimbahon no, alagaran ko ikaw, takos kang simbahon naman, sa bisan asa pangalan mo ibayaw ko, labihan ng grasya mo, nagikahatag ka na mo, pagkasimbahon no, alagaran ko ikaw, pagkasimbahon no, alagaran ko ikaw, pagkasimbahon no, alagaran ko ikaw. Shalom community, basig na tingala mo na ako ang mag-share for this Sunday. Ayaw mo kabalaka? Ako lang ni. So karon nako i-share sa inyo na I can pretty sure na makarelate ta tanan, and we all know na karon is the season of Christmas. Na tanan, almost tanan excited, almost tanan na as a condition of being happy, joyful, because we get to give or to receive gifts, and even simply by being with your family's friends and loved ones. And kabulo ko excited kay ta, especially karon na season. But of course, despite ana, kabulupod ko na some of us na po'y ginakabalakan or worry na ay something in mind
are in doubt sa ato karon, or naay something na kanang unsure kaayo ta kung unsa magahitabo, or bisan pag naanas ta sa season of Christmas, nagyapon tay mga deadlines na ginapas, nagyapon tay kanang murag gina-expect na mahitabo or madawat for this season. And tungod ana magkaroon tag something worry sa atong mind. Worry if mapasa ba nato or dili, mahuman ba nato or dili ang isa ka butang, or naa ba tay madawat karon na season. So ang ato ang i-share nako sa inyo karon is all about worry. Ngano yung title, Do Not Be Worried. Now, other people might argue na may positive effect ka na mag-worry ka. But, let's talk and define first about the word worry. Unsa man ang definition itself sa worry? According sa English Dictionary, ang worry is about to give way to anxiety or unease, allow one's mind to dwell on difficulty or troubles. Now, as you can see, by definition itself, wala gyud siya something positive na makita ta. In fact, it gives us anxiety, uneasiness, difficulty and troubles. Negative gyud siya. Now, simply because worrying brings us or gives us these emotions or doubts sa tuang mind. And in fact, it will even convert into more problems sa tuang perceptions, no? Mao ni siya ang definition sa worry. In fact, naay isa ka study sa ubfit.com na around 3,000 participants nag-conduct silang study that 90% of the participants nagiingon na ang ilahang pag-worry, 90% ana dili matinood, and only 9% ana nagaingon na ang ilahang gina-worry matinood. So, therefore, mas daghan og negative effect ang pagiging kanang worrisome nimo nato rather than the positive ones. Meaning, dili siya makapamaayo sa tuwa if pag-worry ta. In fact, mas daghan sa ato ang gina-worry based sa ato ang mga experience. Either dili matinood or mas worse pa ang atong hunahuna sa actual na mahitabo. And according sa Matthew 6:25, it says that, "Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothes?" Now, other people will say na, so dili na lang day may manarbaho. Dili na lang day may muliog kay i-provide man kaya sa Ginoo tanan, ihatag man kaya sa Ginoo tanan. Actually, wala man pud nagaingon ang Bible ana. Wala man nag-emphasize sa Bible. In fact, ang gi-emphasize sa Bible is do not worry. Ayaw ka balaka. Ayaw ka balaka means dili kailangan na wala kay buhaton, naagya mo kay buhaton, pero alongside ana is ayaw ka balaka. Why? Because sa ato ang main point nato karon is do not worry, think godly. Now gitunga nako or sa abbreviation pa gihatagahan ako definition ang think na word. Now first point nato is take heed, meaning pay attention for TH, I for internalize, and negate, and K to know, which leads us to our first point. Take heed, meaning take heed God's command or pay attention. Now, if naamang guta sa state na nag-worry ta, kabalo ko makarelate gid mo ani. The more ta na nag-worry ta, the more na blurry or cloudy ang ato ang thinking. Put pasabot dili ta makahuna-huna og tarong. The more na natay gina-worry, the more ta na something ma-immobilize ta kay ginakaon sa oras ang ato ang overthinking or unsa ba ang ato ang gina-worry in the present time. Now, in Luke 21, verses 34 to 36, ginaingon dira na be careful or your hearts will be weighed down with carousing, drunkenness, and the anxieties of life. And that day will close on you suddenly like a trap, for it will come on all those who live on the face of the whole earth. Be always on the watch and pray that you may be able to escape
all that is about to happen, and that you may be able to stand before the Son of Man. First phrase ani gina-emphasize na the problems, the challenges in life is inevitable. Meaning dili gid siya malikayan. Muabot ug muabot gid siya sa tua. Now if we know sometime in our lives maka-encounter tag mga challenges, plus gina-feed pa nato ang ato ang selves, ato ang mind na mag-worry more about that certain problem. Even katong mga butang na wala pa nahitabo, nabalakan na ta. It will worsen the situation. Mo nang sa second phrase gi-emphasize dara na be always on the watch and pray. Instead that we dwell more on that problems or mga uncertainties, mga butang na wala pa nahitabo, pero gina-worry na nato. Ginaingon dira sa verse 36 that we must pray even. Iampo nato because it does the opposite. Now, if we worry, not only it complicate the situation, unya dili ta sure na mahitabo bagyo na siya, but it worsens and make us immobilize na wala na ta kahuna-huna og tarong, dili na ta kabalo hinuon sa atong buhaton, wala na hinuon tay mabuhat. That's why gi-emphasize diri, we pray. Because when we pray, and we pray intensely to God, prayer gives us peace. Prayer gives us wisdom. And prayer gives us the right direction or guidance dira sa Ginoo. In Mark 13:23, but take heed and should pay attention. Behold, I have told you everything in advance. But pasabot ani, naa naman ang Bible. And if we know and if we believe that the Bible is the life's manual, mao ni siya ang manual sa to kinabuhi. But pasabot, naa na diri tanan instruction. Maybe tungod sa ato ang gikaon na ta sa ato ang kabalaka, nalimtan na nato magampo, nalimtan na nato muabri og Bible, nalimtan na nato to spend time sa Ginoo through our devotion. And because of that, ang atong na-feel sa ato ang life is something noise to the point na dili na nato madunggan ang tingog sa Ginoo, dili na nato ma-feel or madunggan ang instruction sa Ginoo para sa ato ang life. So, it leads us to our second point, which is to internalize. Now, ako, amahan mo karon, nana ko'y panganay, si Johan, and nana po ko'y maabutay na anak namo ni Joselle, which is babae na si baby Ellie. And sa karon, as a father, always na ko in mind to give the best, to give kung unsay kinahanglan ni Johan. Kabalo kung makarelate na tanan ug walay ginikanan na nag-desire of something bad silang anak. Always we pray, we desire ginabuhat ato tanan para ma-provide lang yun no ang needs and even ang luxury sa atong anak. And that's why sa ato ang second point, we must internalize rather than we focus on the worry sa isa ka butang na unsure ta na mahitabo. Gina-feed na to ang ato ang mind o atong heart to a certain event, to a certain thing na negative ug dili pa gyud ta sure how will it impact our life. Why not we internalize God's fatherhood? If we truly understand na ang Ginoo is also our Father who provides us everything that we need, ngano mag-worry man ta? And moingon mo sa kuha na, wala mong gitao na dili mag-worry. Yes, even ako nag-worry man ko, but to what point, to what direction does worrying lead you? Handod asa ka dalon sa imong pag-worry. And when we internalize God's fatherhood, God's goodness sa ato ang life, in Matthew 6:26, ginaingon dra that, look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Kung ginapakaon, gina-take care sa Ginoo ang mga ibon, how much more kita?
In fact, the ultimate proof na gihigugma na love ta sa Ginoo is when He offered His Son, Jesus Christ, to us. When Christ laid down His life to save us all. Inana ta ka-importante sa Ginoo. Inana ta ka-valuable sa Ginoo. Inana ta ka-love sa Ginoo. Now, i-compare nato ang ato ang condition na kanang nag-worry ta. Is it enough? Mas bugat ba ang ato ang gina-worry kaysa sa gugma sa Ginoo sa tua? In fact, ang Ginoo is bigger than our problems. Kabalutaan na. Ang pangutan, nakasabot ba ta? Ang Ginoo is much bigger than our worries. If naatay gina-worry, and we are uncertain kung unsay direction and action na ato ang i-take ana, ano dili lang ta mag-pray and trust that God will help us. In Luke 11:12, which of your fathers, if your son asks for a fish, will give him a snake instead? Or if he asks for an egg, will give him a scorpion? Mabitong, ako maka-relate na gid ko ani 100%. Ginapaningkamutan gid nako sa akong gi-mention ganina na ma-provide dili lang ang needs ni Johan, but also katong mga butang na kanang makapalipay sa iyaha beyond not only sa needs na gina-provide namo sa iyaha. And if kita man gani na dili ta perfect, kita na makasasala ta, maningkamot gihapon ta og kamaayuhon sa to mga anak, how much more God na perfect, faithful, that could provide us everything that we need. Na ako'y ma-remember, favorite kay ni nako siya na kanta. And in fact, mas nagkaroon na siya way sa ko akatong namatay na akong mama way back 2014. Nagsagol-sagol na gito tanan problem na ko, aside sa kanang estudyante pa ko, ginajagel na ko tanan, dako na ko feel na ko responsibility at that time na niabot ko sa point na kani nakaon ko sa worry, nakaon ko sa kuang doubt, nakaon ko sa kuang uncertainty sa life. And it came upon this song. Of course, dili na ako kantahon sa inyo kay madaot atong session, pero i-share lang nako ang ihang complete lyrics by Charles Spurgeon. Nagaingon dira na God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Naay mga times sa tuang life no na we feel ba na gialsa gyud nato ang weight sa kalibutan, and we feel na kanang murag deep inside nagalong ta for help. And sa tuang mind po full of doubt na kita kung sa atong pagabuhaton, and we feel na something na kanang murag distant kaayo ang Ginoo. And the song reminds me na God never fails, and in fact dili nato ma-feel ang Ginoo when we think na murag dili klaro ang plano sa Ginoo para sa atong kinabuhi. This is the best time to lay down everything and trust in Him. Kay if nagadwell lang ta sa all the doubts sa ato ang kinabuhi, na all the worries sa ato ang life, sa ato ang kinabuhi, mahulog lang ta ba og mas lalom? Matabunan ta og mas bugat na mga butang. That is why, what I've mentioned a while ago, instead of dwelling to these things, why not pray and trust God? In Luke 12, verses 6 to 7, are not 5 sparrows sold for 2 pennies? Yet none one of them is forgotten by God. Indeed, the very hairs of your head are all numbered. Don't be afraid. You are worth more than many sparrows. If maihap sa Ginoo, literally, ang strand sa atong buhok, dili ba niya kaya i-equate pod
ug blessings in favors ang ato ang kinabuhi. It says that do not be afraid, meaning ayaw kahadlok, ayaw kabalaka. Because we are worth more than that. Sa ako apang gimension ganina, the proof naghigugma ta sa Ginoo is when He laid His ultimate price. When Christ offered His life for us, for our salvation. In Luke chapter 11 verse 13, if you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give the Holy Spirit in those who ask Him? If kita daw na makasasala sa akong gimension ganina, naga-aim, naga-ambition, naga-dream gyapon og kamaayon sa atong mga anak, how much more ang Ginoo na perfect, faithful, loving, unblemished, na kaya ihatag tanan sa atwa, especially ang Holy Spirit. The Holy Spirit that gives us peace, the Holy Spirit that provides us wisdom, the Holy Spirit that leads us and guides us sa true and right and correct direction sa plano sa Ginoo sa atoang kinabuhi. In James chapter 5 verse 13, is anyone among you in trouble? Let them pray. Is anyone happy? Let them sing songs of praise. Meaning, if naata karon sa ato ang life, na pressure na kayo ta, kay hapit na ang Christmas, murag something, pag Christmas magod murag compel kayo ta ba na kailangan nagitay ihatag, kailangan nagitay i-provide. And nakita nato sa tong condition karon murag dili pa nato kaya, murag doubt pa ta murag kanus aman nato makuha tong 13 month, ang makaya ba nako provide kaning gina-request akong anak or kaning gina-request sa inyong exchange gift. And when you are in that situation, when you are in the situation na full of worry na ka, full of doubt na ka, and you seem like in trouble, the Bible says, and it emphasizes, pray. Because again, pray gives you peace. Prayer provides you wisdom and leads you to the right direction. Which will lead us to our third point. Negate doubts on God's promise. Wala ang inyong mga doubts. Wala ang inyong mga worries. Now, is it easy? Wala easy sa tanan butang, but we also know na when we pray and ask for strength sa Ginoo, i-provide og ma-overcome man gyud nato ang mga butang na ato ang ginatubang karon. Na remember na ko ang one of the sermon ni Joseph. Isa sa mga points niya dito ba that ang promises sa Ginoo is real, tinuod. Ang promises sa Ginoo mahitabo gyud sa ato ang kinabuhi. Ang promises sa Ginoo dili na siya mausab. What God's promises in our lives will come true, Jude, but in His time. Now, one of the point dito ni Joseph is that we know that ang promises sa Ginoo is something na wala pa naghitabo sa tuwang kinabuhi, but we joyfully hope na kaning promises sa Ginoo mahitabo sa tuwang kinabuhi. We joyfully wait na kaning promises sa Ginoo mahitabo in His right time. Now, if you are in the situation na unsure ta na, rather than dwell in that, nagadoubt na kita kung matinuod pa. Actually, matinuod man gid siya in His right time. But along anang waiting period, we also must joyfully hope. Joyful gihapon ta kay tungod nakaila ta sa Ginoo. Nakatungod bisan pag wala pa na nagahitabo ang promises sa Ginoo sa ato ang kinabuhi, kabalo ta na mahitabo man siya. That's why gi-emphasize sa katong isa sa points ni Joseph sa previous sermons niya na we must joyfully wait for that promises to come true in our lives. Kay kabalo man ta na mo fulfill gina siya in His right time. In Matthew 6:28, and why do you worry about clothes? See how the flowers of the field grow. They do not labor or spin. To continue, yet I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these.
Meaning, mas nindot daw ang design or ang dress sa mga flowers kesa sa mga sanina ni Solomon at that time. And to continue sa itong Matthew 6:30, if that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will He not much more clothe you, you little of faith? If gidesign sa Ginoo ang mga flowers in ana kanindot, how much more ang plano sa tua or ang plano sa Ginoo sa tuang kinabuhi? Dili ba mas inana kanindot? Dili ba mas inana ka joyful? Dili ba mas inana ka satisfying ang plano sa Ginoo sa tuang kinabuhi? In Psalm chapter 56 verses 3-4, when I am afraid, I put my trust in you. In God, whose word I praise. In God I trust and am not afraid. What can mere mortals do to me? Again, if naata sa situations karon na full of pressure na ta or full in doubt na ta or napuno ta sa tuang kabalaka, and we know that the Bible is our manual sa tuang kinabuhi, dili ba tinuod ang mga promises sa tuwa sa Ginoo? Na nagaingon po siya na rather than na mahadlok ta, or when we do not feel ang plano sa Ginoo sa tuang kinabuhi, we trust His heart. When we feel na unsure ta sa mga mahitabo sa tuang kinabuhi, we pray and then we trust His heart. We trust the Lord. Because if we know and understand na kaya mong gid ihatag sa Ginoo tanan, why nagahatag patag room for doubt? Ngano nagahatag patag space for worry? If we truly understand na i-provide gyud sa Ginoo ang panginahanglan nato, even more than that, ang favor, ang blessings, ang promises sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. In Romans 8:32, who He did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also, along with Him, graciously give us all things? If gihatag na lagi sa Amahan, sa Ginoo, ang ultimate sacrifice, ang ultimate proof na gigugmat na niya unconditionally, which is Jesus Christ. Ngano dili man niya mahatag kani mga butang lang na ato ang ginapray, ginapangandoy sa atong kinabuhi, na mas valuable, mas precious, na mas important pa man si Christ sa katong mga butang na atong ginaworry. Di ba? Dili man nato good pwede equate ang ato ang mga desires, ang ato ang standard kay Christ. Because layo kaayo. In fact, tungod bitaw sa dili ta kabayad, dili nato kaya bayaran nato mga sala sa pagbuhat lang og maayo o sa mga butang or mga achievements nato ang nagain. Mao bitong gihatag ni God si Jesus Christ. Because bisan kinsa sa tuwa, walay makabayad, walay maka-equate sa gugma and sa salvation na gihatag ni Christ sa tuwa. And Philippians 4:19, and my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Now, kani, i-emphasize lang nato. Ihatag man dahil tanan sa Ginoo, tanan nato gina-request or tanan prayers nato or tanan nato gina-desire. Now, let's emphasize this, that God will meet all your needs according to the riches. Meaning, according sa Ginoo. Dili according sa tuang desire. Kay, might be natay mga prayers na mao ni imong gusto mahitabo sa tuang kinabuhi. Or mao ni Lord ang gusto nako ma-achieve. Or gusto ko, Lord, kanina specific na car ang akwa. Or gusto ko dos andanas akong balay. Yes, it is right to ask those in prayer. Pero we must also remember that it will always be in accordance sa will, sa desire, sa plan, sa Ginoo sa tuang kinabuhi. Meaning to say, if kanilang atong standards, even more ang standard sa Ginoo sa tuwa. If nagapray lang tag dos andanas, o takabalo ang plano sa tuwa sa Ginoo is 3-story building. Meaning to say,
if we have specific prayers, if we have desires, if we have mga pag-ampo na mahitabo sa ato ang kinabuhi, kabalo naman ang Ginoo, nakinahanglan na nato. Pero kabalo pud ang Ginoo kung unsa ang mas makapamaayo sa tua, kung unsa ang mas deserving ta, kung unsa ang mas makalid pa sa tua to serve Him even more. Which leads us to our last point. Know God's kingdom priority. In Matthew 6:31, so do not worry saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? Meaning to say is that, ayaw pag-worry kanina mga butang, ayaw pag-worry na mahatag ba ni sa imuha ang imuang mga ginaampo. Ayaw kabalaka, ayaw pag-sow og doubt sa imuhang mind if mahitabo ba ni. Now, duha lang or tulo. Yes, mahitabo jud or dili, or naapay mas labaw na plano ang Ginoo sa ato ang mga prayers. And that's why kung kabalo ta sa priority sa Ginoo sa atoa, through what? Through our prayer, when we ask for wisdom, when we ask for guidance, through the Bible, if we spend time through our devotion, if we read our Bible, makabalo gid ta sa mga priorities sa or mga plans sa Ginoo sa tuang kinabuhi. In Matthew chapter 6 verse 32, for the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. Pagans at that time, especially sa Romans time, of course, pag nagmagaampo sila, they really will go to temples, and tanan temples lahi-lahi and specific food na mga gods na ilang ginampuan. Naay God for fertility, naay God na kanang makapanindot sa pag-uma, ana specific yun. And mauni ang ginabuhat sa mga pagans. And nagahilak gina sila, naga-offer gina sila, naga-sacrifice gina sila, naga-spend gina sila time, ana. And kabalo naman ang Ginoo, ana. Kabalo naman ang Ginoo sa tuang mga panginahanglan. Kabalo naman ang Ginoo kung unsa nga to ang mga needs, ang mga incoming needs nato. And because sometimes we try to take that responsibility ba na we play God gani na tungod kay nabalaka ta, we tend to take action dayon. Ana gani. Tungod kay in doubt ta, gusto na to ato ang isarili ba kita mangitag solusyon, kita mangita og kanang way, kita mangita og kanang pamaagi para unsaon ni ma-achieve, unsaon ni pagkuha, unsaon ni para mahitabo. And sometimes or most of the time wala mo kita kabalong sa ibuhaton, and it only piles up ba na blurred, unclear ang ato ang vision sa ato ang self, while ginaingon lang man sa Bible na we pray, we must pray. Ginaingon lang man sa Bible na we must pray and seek God's guidance, God's wisdom. Kay kabalo naman ang Ginoo, and it only takes humility ba na mag-spend tag time sa Ginoo, na mag-pray ta sa Ginoo, Lord, wala gid ko kabalo Lord ba unsa akong buhaton. Lord, dili gid ko sure Lord if tama ba ni. And kabalo naman daan ang Ginoo sa ato mga needs, and it only requires prayer for that, humility na mag-seek dira sa Ginoo. In Matthew 6 verse 34, therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each has enough trouble of its own. In Psalm chapter 34 verse 10, the lions may grow weak and hungry, but those who seek the Lord lack no good things. Those who take heed and pay attention to God's commandments sa atong life. Those who internalize and understand how faithful ang Ginoo sa ato ang kinabuhi, na di ta niya pasagdan. Those who negate, instead na mag-worry ta, take time to pray, spend time sa Ginoo and trust Him. Those who know that God's promises will be fulfilled while we joyfully wait
sa iya mga promises sa tuang kinabuhi will lack no good things. Now, instead of worry, think. Instead na mag-doubt ka or iyaon mo ang imong problema, think. You take heed. You pay attention through prayer kung unsa ang gusto mahitabo sa Ginoo sa tuang life. Or kung unsa ang iyang ginakuman niya that very moment. You internalize ang Word of God. You must deeply understand that the promises sa Ginoo sa tua are reality, are true, na mahitabo gid siya in His right time. And we must know how to negate these negative thoughts sa tuang life, this worry, these doubts. And we must know kung unsa ang dapat nato i-prioritize rather than dwell in these thoughts or this worry sa tuang kinabuhi. We must think, not worry. So again, do not worry. Think, take heed, internalize, negate, and know. So let us pray. Heavenly Father, Lord, thank you for this wonderful day, Lord, Father God. We all know, Lord, that most of us are very excited now for this coming season, Lord, Father God, that we will get to be with our loved ones, families, and friends, Lord. I pray, Father God, bisan pag na aming mga kabalaka, na aming mga doubts, pray na paunin ninyo siya sa mua. We pray na tagaan ninyo instead of peace, wisdom, and guidance, Lord Father God, sa amuang kinabuhi kung saan yung kaubuton sa mundo. Yesu Kristo, Lord. Amen. Salamat Amahan ngay ko among dalampanan. Mugang kalinaw sa imong kiliran lang na mga batunan. Sa kalistanan ko, kasakitan man, kanimo Ginoo, nagaduol ako, mga problema man, mga pagsulay, walay laing sampiton ko, kundi ang ngalan mo, Ginoo. Sa kalistanan ko, kasakitan man, kanimo Ginoo, nagaduol ako, mga problema man, mga pagsulay, walay laing sampiton ko, kundi ang ngalan mo, Ginoo. Kay nasayod ko, pamation mo ako, ug andam ka sa pagsapnay, kanako Ginoo. Dalampanan ka, Amahan. Dalampanan ka. Salamat, Lord. O Diyos ka sa gugma, ang kalinaw akong mabatunan. Amen. Diha lang sa imong kiliran, pagkabuutan mo, Ginoo, ikaw ang dalampanan ko. Sa kalistanan ko, kasakitan man, kanimo Ginoo, magaduol ako, mga problema man, mga pagsulay, nakakamahan. Amen. Sampiton ko,
nasayod ko, kay nasayod ko. Pamation mo ako, ug andam ka sa pagsapnay, kanako Ginoo. Atong dayon ang atong dalangpanan, dalangpanan ka, o Diyos ka sa gugma. Salamat sa inyong dakong gugma, Lord. Ang kalinaw akong mabatunan, diha lang sa imong kiliran, pagkabuutan mo Ginoo. Dalangpanan, dalangpanan ka, o Diyos ka sa gugma. Ang kalinaw akong mabatunan, diha lang sa imong kiliran, pagkabuutan mo Ginoo. For the last time, dalangpanan ka, dalangpanan ka, o Diyos ka sa gugma. Ang kalinaw akong mabatunan, diha lang